Oh, maayong adlaw da sa inyo. Kay Princess kag sa mga kauturan ko nga ati dira sa Gimaras. Pero lang ko panumdum sa inyo na hidlaw na gid ko galing kay hindi na kita hindi na kita makatravel kay isang doktor ko. Budlay na gid kayo makatravel sa eroplano eh. Tapos siya pa sabi niya kung nagsiling pa siya kung mapatay ka dito anong himuon nila ibutang ka sa sako tapos ipalupad doon sa airplano kabudlay ko no. So hindi ka na makatuto mag-video na lang kamo ano isang doktor ko. So mag-videohan na lang kita, okay? Ang gusto ko tani ihambal sa inyo subong ang tinatawag sa English na knowing God's will for your life, kung anong gusto sang Ginoo sa inyong pangabuhi. Kinahanglan mabalaan nyo gid na kay kabudlay sang pangabuhi kung hindi natin alam kung anong gusto sang Ginoo sa ating nga pangabuhi. Ang gusto sang Ginoo sa ating nga pangabuhi maayo gid kay among kapasadya sa aton. Kung kahimo kita sa mga hinimo nga hindi gusto sang Ginoo, hindi kita magsadya. Di kita pangitaon ginaton ang gusto sang Ginoo sa ating nga pangabuhi. Pero bago ko i-explain na gusto ko lang i-remind sa inyo na may sistema kita sa sa paghatag sa inyo kay wala mo mga donors kami pati ako dako man ko donor ang amon nga pagkaintindi na gusto niyo maintindihan ninyo naghahatag kami para makahatag man kamo hindi kamo gani sa Ilonggo hindi magdinalok kay kami wala man kami dinalok gahatag man kami sa inyo nasadyaan kami maghatag. Di kung hindi ka manghatag sa iban, madulang inyong kasadyahon. Kay balaan mo, inyong ginhatag namon sa inyo nga mga manok, mga haling mo na sa Ginoo, ang manok, ang bugas, haling sa Ginoo na. Kung hindi ko manghatag sa iban, di simple ang Ginoo hindi mamanghatag, Kag amon nga panumdum, ma-discourage ang mga donor kung hindi nyo himuon na. Kaya amo nang reason nga gahatag sila ako man gahatag ako tuwing nga gusto namon nga maghatag man kamo in return kung mabuligan inyong katutubong inyong mga amigo nga mga ate man mga upod nga ate para mabuligan man kay balan mo wala ta kabalo kung saan hindi makumapatay kung saan wala ta kabalo sini di ko kumautod ng panghatag sa donors. Wala na kamo makuha pero kung ihatag magsigil pinang kapanghatag kamo mag-continue ang project nga so mo man lang na ko sa inyo nga hindi ko magdanulok kundi manghatag kamo ihatag nyo kay pastor kay pastor kay sa pastor nyo kay Jens para ipanghatag naman sa iba ng mga ate, okay? So amo lang gusto ko tani mangyari sa inyo. So okay, before nga ihambal ko sa inyo ang subject na kung paano natin makuha ang gusto sang Ginoo sa ating pangabuhi, how do we know God's will in our life? Suryana tayo, okay? Wala mo sang mga 20 years old yata ako, 20 years ang una, may aksidenteng ang akon nga amay may army jeep kasi sa army siya tanan ka mga pamilya ada kami mga anong ka bata tapos ang father ko mother ko tapos ang driver balaan mo kay ang driver hindi maayo mag-drive naigo sa isa ka auto ang amon nga jeep nagbalintong 3 gid ka beses nga nagbalintong sa kanal tapos amin namon mga patay kami tanan balaan mo ang mirakulo gid ang tabo wala sa patay sa mga sa damo nga tao kabataan kasinggit ang nanay ko the children sa English wala napatay ang ang father ko nabali ang iyang shoulders tapos ang iyang pinky niyo amo wala na hindi masyado ang driver na may diri may wound diri tapos nagwa ang dugo pero okay lang wala ang seryoso ti miraculous gid nga wala kami napatay. Ti pagpuli ko lingko ba Diyos siguro may plano ko sa akon nga wala kami napatay wala gid biski wala gid biski masakit wala gid lingko Diyos anong plano sa pangabuhi mo ti nangamuyo gid ko
Siguro daw may gisiling sa Dios sa akon nga pangabuhi sa niya. Gusto ko magsilbi sa akon. O sa ibang mga tao. Gusto ko magsilbi sa akon. Wala siguro sulod sa akon nga panghuna-una ano. Tapos lingko okay. So nag-apply ako sa isa ka Bible school sa Amerika. Galing ko wala mo ko kwarta din ko makuha ng kwarta pambayad sa eskwelahan no. Wala. Tapos may miracle liwat. May isa kami sinaring Amerikano nagkato sa bahay, sa balay. Linya. Kabati ko, nga maayo ko mag-ubra sa mga estudyante. Kinanang ko sang youth director sa Amerika. Pwede ko makato. Niko, kato ko dahil. Oo, sige. Okay. Amo nang daw ginhambal sa Ginoo sa akon, kato ko. Galing ko lang kwarta, wala ko sang pamasahe, kag wala sang tanan, wala gid kwarta ya. Tiling sang balaan mo na natapo. Sang may isa ka tawo nga pasyente ko sling ya. Sige tagaan ta ka kwarta pa yung mga pamasahe tapos pag abot nito kung saan ulang bayaran mo lang ko. Nakalupad ako sa Amerika. Pagkatapos wala naman ako pambayad sa eskwelahan. Tingin ko, Lord, di nga makuha sa eskwelahan man. Tapos may isa katawa liwat, nagkanto sa akon. Linya, okay. Bayaran ko yung mga tuition, no? Yung mga dormitory. So, tapos kung may nakadya kwarta, bayaran mo. Kung wala problema, hamak mo. Miracle after miracle, ginatag sa Ginoo. Tungod, nagpati ako sa Ginoo. Amo nang gusto ko ihambal sa inyong subong nga kung number one kung ginahatag naton aton na tagapisuon ang aton nga pangabuhi sa Ginoo hatag naton nga hindi nga ginasling sa iban nga mga tao tagaan kita sa guidance sa Ginoo. Bala mo sa Romans 12:1-2 na ari dumutang ko mga utod ko kinahanglan ihatag na gid ang inyong kalawasan. Magsakripisyo kayo para masadya gid ang Ginoo. Tapos amo nang pag-worship nyo kung ginahatag nyo inyong panglawasan kag inyong time sa Ginoo. Hindi ka mo sa Romans na hindi ka magpareho-pareho sa mga tao sa kalibutan. Kinahanglan ang inyong pag-isip lainon ninyo. Tapos mabalaan mo gid kung anong gusto ko, ang Ginoo sa Ginoo, mabalaan mo gid ang gusto sa Ginoo sa inyong buhay. Perpekto gid nga gusto sa inyong mga buhay kag masadya gid ang Ginoo. So muna kinahanglan ihatag gid naton ang atong kalawason, ang atong pagpanumdum sa Ginoo. Lord, ikaw ang bahala sa akon. Sige, usaron mo ako. Muna number 1 para amo na nang himo sa akon. Amo na ka pa Amerika ako kasi Lord, sige. Usaron mo ako. Amo na kapanghatag ko sa inyo. Amo na may mga kwarta kami kay gintagaan kami sa Ginoo nga blessing para makabulig sa inyo. Secondly, kinahanglan ang direksyon sa Ginoo sundon gid nato, hindi sang ginasiling sa ibang mga tao. Gusto may mga tao galing sa ako, hindi ay nako kinahanglan magpamanggaranon ka, kinahanglan magsubong sila, kinahanglan mangawat ka, magganon sila no. Pero hindi kinahanglan pangitaon tagid ang direksyon sa Ginoo sa aton mga pangabuhi. Sa Proverbs Proverbs 3:5 nabutang da magtiwala kamo sa Ginoo sa inyong tagipusoon, hindi lang kamo magtiwala sa inyong nga panumduman. Ang Ginoo gid panawalaan ninyo nga mahatag sa inyo sa direksyon. Tapos ang Ginoo ang himuon niya ang inyong pagkadto sa ang dalan ninyo hindi maliko pakadto gid sa gusto sa Ginoo sa inyong buhay. So amo nang number 2, kinahanglan magdepend gid kita sa Ginoo, hindi sa ibang mga tao nga kung hindi sang kagustuhan kag ang kaalaman sa ibang nga tao. Kaya ang Ginoo mas maalam pa sa aton. Alam balaan niya kung diin kita makadto. Number 3, kinahanglan mga muyo gid kita ya nga Ginoo, di ko kabalo din ako makadto. Anong himuon ko subong? Tuluan mo ako. Ada sa Psalms 25
verses 4 to 5. Ibutan ko ni karon sa inyo Ginoo, ipakita mo sa akon ang imo ang imo nga kadtuan. Tudluan mo ako kung di na ako magkadto. Ginoo, tudluan mo ako, tapos ipakita mo gid sa akon ang gusto mo sa akon nga ang gusto mo sa akon nga pangabuhi. Ipakita mo gid nga klarado ang gusto mo sa akon pangabuhi. Amo nang siling sa Psalm 25 verses 4 to 5. So amo na sa pangatlo kinahanglan mga muyo gid kita pirmi nga kung anong gusto sang Ginoo sa aton nga pangabuhi. Kung isa pa lain-lain ang mga tao, no? Ang iba nga tao gusto sang Ginoo matudlo sila. Isa ka tao masiling mekaniko siya, isa ka tao ma-farmer siya, isa ka tao ma-businessman siya. Lain ang aton nga pero pangitaon ta gidna kung anong gusto sang Ginoo kag mga muyo gid kita nga hatag sa aton niya. Ang pang-apat kinahanglan mamatyag kita kung anong gatabo sa aton nga pangabuhi base may ginasiling ang Ginoo sa aton. Base may mga something mag-happen sa aton nga gambal ang Ginoo sa aton. Bala mo sa Bible na no ining istorya sang ng slave ng alipin ng slave ang slave ni Isaac, no? At saka ang slave ni Abraham. Sabi ni Abraham sa iya nga slave niya, si Isaac ang bata ko pangitaan mo sang asawa. Dito ka gid makadto sa amon kay mga tao dito sa aton di maayo eh. Doon ka makadto sa akon nga banwa. Kamangita ka sang asawa para sa akon nga anak nga si Isaac. So ang alam mo ginhimo sang servant kani. Ginhimo niya kasi hindi niya mabalaan kung di ni kwaon ng babae ngani. Balaan mo kung magkadto ka sa magtabol na sila sa isa ka banwa. Hindi lang isa ka camel ha. Kisa tagpulo ka camel kay wala auto mo. Titanan ng ilang pagkaon ada sa mga camel kadamo nga tao basit dala pulo ka tao ang dala niya. Kanya Ginoo, ang unang nga babae nga maghatag sa akon sang tubig, amo na ang maging asawa sang akon nga master nga si Isaac. Ti nangyari gid si Rebecca. Linya sa isa ka babae. Buligan mo ako sa pagtubig. Si Rebecca, okay, sige buligan ta ka. Tinabalaan niya dahil ni amo ning bayi nga pangasawon sang akon nga amo. Tigindala niya si Rebecca para asawaon ni Isaac. Ti amo man kita kinahanglan mangita kita sang circumstance, na mangita kita sang base may ginapakita sa aton sa Ginoo nga event na daw hindi natin maintindihan po abala natin sa Ginoo. Base hindi lang in my case ko sa inyo no. Balaan mo sang single ako. Pero lang wala gid tanang nobya ko nag-break sa ako no naman kadlaw ko katling ko naga-banyos mo ko kada adlaw nagapaligo man ko nga naman nga wala gid sang may gusto sa ako gusto tapos ga break sila no tapos lingko Ginoo okay tagaan pakita mo sa akon kung sinong babae nga no ang para sa akon kang unang nga babae nga makadto sa akon nga gusto magpangamigo sa akon gusto mag-upod ka gusto magtrabaho ng upod ko amo na siya hamak mo nagapungko ako sa isa ka sa simbahan namon may nag-apod nga gwapa nga blonde tapos linya na balaan kong imo nga ngalan gusto ko mabulig sa imo budigan ta ka lingko amo naging siguro amo ning babae ni ang gusto siyang Ginoo sa akon galing kay kabata pa sa iya 31 years old na ko, pero 21 pa lang siya. Lingko daw ko bata mo ni kaayo man. Hulaton ko lang ni. Tapos to make this story short, hamak mo, wala gid ko ng mga liyag. May gusto ko din ng bayo sa akon. Si Sue, ang asawa ko subong. May gusto ko na sa akon. Di, wala problema. Pag asawa ko sa dayon, kay, very clear mo ang circumstance, no? Okay. So
Secondly, kung mabalaan naton ang gusto sa Ginoo sa atong nga pangabuhi, himuon ta dayon. Hindi kita sige pa sige lakat himuon ta dayon. Sa Jeremiah, no? Sa Jeremiah, obey my voice. Kinahanglan mo obey ang akong ginasiling sa imo. Tapos kinahanglan maglakat kagid sa dalan nga ginasiling ko sa inyo. Sining sa Ginoo, mamatigid kamo sa akon. Kaya hatag ko sa inyo ang gusto ko sa pangabuhi ninyo. So lastly, anong resulta kung nagapamatik na sa Ginoo, kag himo natin ang gusto sa Ginoo sa atong pangabuhi? Ang ating makwa, may kita peace, no? Wala sang worry. Tapos secondly, may mga blessing na maabot sa aton. Hindi lang kwarta, kundi other thing maabot sa aton. Hindi kita masakit. Tapos mabalangin natin ang gusto sang Ginoo sa atong nga buhay. Kung sundon natin yung lima ni kasilingagin siling ko. Kaya gina sa Deuteronomy, sa Deuteronomy 28:1-2, ang tanan nga blessing ihatag ko sa inyo kung nagapati kamo sa akon. Tapos sa James, kung sino nagapati sa akon, tagaan ko gud sa damo, i-bless ko gud siya. Tapos sa Psalm 119:165, kung sino gapati sa akon, palangga niya ang akon nga ginasiling, tagaan ko gid siya sang peace. Wala sang worry sa pangabuhi. So those are the things i-share ko sa inyo, no? Nga I hope nga pamatian nyo ni, tapos ibutang ko sa Ilonggo para mabasa ninyo, okay? So God bless all of you. Palangga tagid kamo. Tanan hidlaw na gid ako sa inyo, po wala kita may kay tigulit na gid kita. Makita na lang kita sa video, okay? God bless kay Princess kasi inyong tanan.